kinabukasan po lahat ng ating mga kasamahan. At muling mga sa lahat sa isa't isa ay nalilin ng balitang ang pagsunod sa unity. Ang bigat itong sa lubang ang sa kwana. Isa ako excited ako. Pati yung mga balata ang humihip. Tapos sasalubungin ng mga sign, si Santo ang mahal ko. Nagsisimula pa sa mga pagpulitika ay pinayuhan ako ng aking Panginoon. Sabi nila, huwag ka nakaakyat ang hintag natin na may kasama mas magandang lalaki sa'yo. Kaya ginlaw mo na siya sa iyong kasmate. Tumatang mo siya bilang kandidato at congressman sa akin. Pero ipapaabot ko ang inyong na sa iyong opinion sa kanilang marriage proposal na Pagkakilala mo sa atin ang aking kakilala ng kaibigan si Tito Celso Longreal. Alam mo kami ni Mayor Celso, second generation na po kami magkakasyado. Dahil yung mother kami ay matagal na nagagandang kasama ng ating magulang. In fact, since a member of the NPC, ano din oh, talaga. At matagal namin magkasama. Hindi lang po dyan sa politika. Alam mo po, nung sinusuri na yung bank sa mga prinsipyo, nakakasa, yung bar, ay ang nagtutulong po sa akin ito si Mayor Celso. Ako nila lang, nandyan siya. At lahat ng naging problema doon sa batas na yun, kaya naman, katuloy yan, susunod make sure kasama po silang lahat, kaya po na po yan dahil sa tulong po ng aking kaibigan na si Mayor Celso Longreal. Kaya na po, yung mga payo ng ating mga magulang, huwag mo na agad na kasama ng estudyante na natin, kasama po si Mayor Celso. Alam niyo po, sasabi ko po, kami unity, kasama kami sa kaisala, hindi ng forma niya, hindi na nakarating yung naman ito. Ngunit, ay nakapatalang gusto nyo, kaya alam mo naman po yung kaisala, nag-isip siya, kami sa nagaling, kaya nakakala po sinasabi na ang mga kandidato para sa akin dito sa araw ito, ako na ang tingin pangalan. Dahil ang nakasama ko ang galing, pinagkakapan pinagpayan at bukod sa lahat ay may pinagmamalaki na pagmamahal sa aking mga Pilipinas. Yan po ay si Mayor Inday Sara, ang aking susunod na presidente, alam kita po ang vice-presidente natin,
ang aming sinisigaw sa lahat ng aming pinupuntahan sa buong Pilipinas. Ang pagkakaisa ay sa amin talaga ay ang unang hakbang upang tayo makabalik sa mas magandang sitwasyon. Mula dumaan natin sa pandemya, mula nasira ang ekonomiya dahil sa pandemya. Alam na lang po, ang dami po namin gagawin. Ang dami po namin gagawin. At sa lahat ng problema na hinahanap natin, meron po dyan. Kaya ayusin po natin, para matulungan po natin ang mga pagkakas natin, para magkatrabaho sila ulit. Ayusin natin ang ating kultura para sa ang ating pagkain. Dahil natin natin ang pandemya, naubusan tayo, nagkulang ang pagkain natin. Kaya wala ng importation. Kaya, ayusin ko lang siya para magandang isang tayo pagkakas masama meron magtrabaho ang ating mga pagkakas. Yung po, yung po sinilas, yung po sinilarte, na Philippine Food Program, Construction Program, itulong po natin yan. Ito po natin. Isasama natin ang digital. Ang internet. Ang magkakagana dahil na rin po natin yan. Puro ko dahil natin ang guro. Magaling silang magturo ng ating mga kabataan, ang mga kabataan natin na maging handa para makapagpapasok sa Pilipinas. Aayusin po natin ang problema. Napakalaking problema na lahat kailangan ng panahon para makawala ang sinili para sa Pilipinas dahil masyado lang ay hirapan ng tao. Alam mo, yan, hindi kami yan. Marami po tayong gagawin. Marami po tayong ayusin. Marami po tayong hinaharap na problema. Marami po tayong hinaharap ang kailangan bigyan po na nabigyan ng sitwasyon. Kaya naman po, alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, at gaano kalalim ang pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, ay isang tao naman. At nakita naman po natin kung pag-aralan natin ng mabuti ang kasaysayan ng Pilipinas. Nakikita po natin na lahat ng problema na dumating dito, tayo nag-isak na, tayo ng krisis na dumating dito, tayo mga Pilipino nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Kaya naman po, ito po ang aming adhikain. Ang adhikain ng UNITIM ay ipagkaisa ulit ang sambayan ng Pilipino. Nang sa ito, sabay-sabay po tayo, nagkakapit-bisig, lahat po ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kamaitan, lahat ng pagmamahal ng Pilipino tumutulong sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya po napakahalaga ng simbolo ng tambakan ng Marcos at saka Duterte. Napakahalaga po dahil sa aking palagay, kung ang kagaya ko na nanggaling sa Ilocos Norte at kagaya ng Inday Sara, nagaling Davao dito sa Mindanao, ay kayang magsama, nanggaling sa magkabilang dapat ng Pilipinas, ay kung kami kayang magsama, kaya siguro natin pagkaisahin ang buong Pilipinas. Alam niyo po, marami po ng UNITIM, dahil po lahat ng pagtahan ay mahilig naman po ang pagtanggap sa mensahe at pagkakaisa sa mensahe ng at adhikain ng ating pagsasama. Dahil po, hindi naman siguro tayo dapat magpala. Dahil ang ating pinag-uusapan, ang pagkakaisa, ay nauunawaan agad po ng ating mga kababayan. Nauunawaan po agad ng Pilipino yan. Dahil po, alam naman po natin, ang Pilipino, tayo ba ay palawan? Tayo ba ay nag-aanap ng gulo? Tignan ng mga kalabigin nyo. Walang nakasinakot dyan, walang nakangiti. Ano ang puso ng Pilipino? Alam po natin na ang Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa Pilipino na nahihirapan, ang Pinoy ay lalapit at
ng Pilipino. Kaya po namin napapag-usapan ng pagkakaisa, kailangan po namin ng unity, kami ng isa, lahat ng ating mga senador. Alam po naman natin na nasa puso ng bawat Pilipino magmahal sa na kilusan na pagkakaisa. At wag po natin nakalimutan ang ating simpulan. At wag natin tinigilan. At ipagpatuloy po natin ang ating ipinaglalaban ang ating kilusan ng pagkakaisa. Huwag po natin hihinto hanggang masabi na natin na naipagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Na dumating na ang araw na nagsabing pwersa ang lahat ng Pilipino para tulungan ang kapwa Pilipino. Yan po ang ating alikain. Yan po ang ating naging kilusan. Huwag po tayong titigil hanggang masabi po natin dumating na yung araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At makita po natin dahil sa ating pagkakaisa ay dahan-dahan natin magpumuhay. At hindi lang tayo makakaraos. Tayo isisikat pa. Lalampasan pa natin kung ano man ang sitwasyon natin bago ng pandemya at sikat na naman ang Pilipinas. Yan po ang resulta ng pagkakaisa. Kaya napakahalaga po itong araw na ito. Itong ating sinimula ng pagkakaisa. Huwag po natin hihintuan hanggang masabi po natin na dumating na ang araw ng lahat ng Pilipino ay nagtutulungan pagkakaisa. Sabay-sabay, humaharap sa kahit anong kahirapan. Sabay-sabay, humaharap sa kahit anong problema. At sabay-sabay, pinapaganda ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya naman po, kapag nangyari po yan, kapag masabi na natin na dumating na ang araw, na ito na, nagkaisa na ang sambayan ng Pilipino. Gumanda na po ang buhay ng ating mga mamamayan, ang ating mga mamamayan. Ang Pilipino ay bumalik na sa trabaho. Meron ng konting pera sa bansa. Kaya nang ipakain ang kanilang pamilya na ay pag-aaral ang kanilang mga anak. At bukod sa lahat, ay nagkaroon rin ang mga Pilipino ng pag-asa na ang kinabukasan natin ay magiging mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Yang lalawin ng pangarap na yan. Kapag yan ay ating namagdaan, makakaharap na tayo ulit sa mga mundo. At magmamalaki po tayo ulit at sasabihin po natin, tingnan nyo kami, mga Pilipino. Tingnan nyo ang aming puso. Kami mga makabayanihan. At kahit ano ang ibatulyo sa amin, kami ay nagkaisa at kaya namin hanapin lahat namin. Sisigaw natin sa kanila at magmamalaki tayo ulit at sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas ko lang kanina. Yan po ang aming layunin na tayo ay mag-ihinto sa ating kilusan na sinulan ngayon hanggang tayo ay magtagumpay. At ang tagumpay na aming pinag-uusapan ay hindi lamang tagumpay sa ating nahahalan kung hindi ang tunay na tagumpay ay pinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag tayo ay nagsakripisyo, tayo ay nagtrabaho, gagawin po natin lahat upang magpaganda. Makikita po natin lahat na tayo lahat na nagkaisa, nagsanap sa nakapag-isip umaharap, ay sama-sama tayong papangon muli. Maraming